Shanks at Shamrock confirm na magkakambal. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1138 at ang title nga daw netong paparating na chapter is Sacred Text. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing kinumpirma na daw na talagang kakambal nga ni Shanks itong si Shamrock. Bali sa revelation nga na to ang pinaka nakaka-excite na ngayong malaman yung backstory ng dalawang to. Gaya ng paano ba napunta si Shanks sa God Valley? Meron bang sumpa yung magkambal na to at ginawang papremyo si Shanks sa God Valley? Sino nga ba ang tunay nilang nanay? O yung tanong na alam kaya ng Roger Pirates itong buong pagkatao ni Shanks? So kung trip nyo pa nga ng ibang perspective patungkol sa kakambal ni Shanks na si Shamrock, I suggest na panoorin nyo yung pinaka-recent video natin since tinalakay nga natin siya dito. Ilalagay ko na nga lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing itong espada daw na nakita natin kay Shamrock actually na nagtataglay daw ng isang devil fruit at related nga daw itong devil fruit na to sa Cerberus kung saan inatake nga daw neto si Loki. Sa mga hindi nakakaalam iilang weapon pa nga lang ang alam nating nagtataglay ng devil fruit sa series ng One Piece. Isa na nga dito itong pinakasikat na Fang Freed kung saan espada nga ito ni Spandam na nakakain ng elephant fruit. Bali technically nga may sariling buhay itong espada ni Spandam at nagiging elepante talaga siya. So we assume na kung i-apply natin yung logic sa espada ni Shamrock pwede nga rin tayong makakita ng buhay na Cerberus sa espada niya at possibly na ito nga yung umatake kay Loki. Alam nyo nakakatuwa nga dahil ang akala natin si Shamrock mismo yung nagtataglay ng Cerberus fruit. It turns out na itong espada lang pala niya. Nabanggit ko nga na nakakatuwa dahil similar nga kay Shanks sana hindi rin nagtataglay ng devil fruit itong si Shamrock. Kumbaga similar kay Shanks sana napakitaan rin tayo ni Shamrock ng pure haki lang. Nang sa ganon masukat natin somewhat yung lakas niya once naharapin niya na itong sila Luffy. Sa sumunod na impormasyon naman naabutan pa nga daw ng grupo nila Luffy yung mga guard na inatake nila Ganku at Shamrock. Nireveal nga daw nila kila Luffy na yung umatake daw sa kanila si Shanks mismo. Nung marinig nga daw ito ni Luffy hindi siya makapaniwala. Sa sumunod na panel naman makikita daw natin yung misteryosong karakter na tinitis sa atin ni Oda in recent chapters na merong salakot. Ipinakita nga daw na currently papunta na siya sa kastilyo kung nasaan itong sila Luffy. Sinasabi nga na sakto raw siyang ipinakita sa moment kung kailan nagsasalita si Luffy patungkol sa Roger Pirates. Meaning mataas daw ang tsansa na miyembro ng Roger Pirates itong misteryosong karakter na to. Bali-base nga sa theory natin sa kung sino itong silhouette na to, pasok nga siya sa isa sa mga hula natin. At nabanggit ko nga na possible na siya si Scupper Gaban. Kaya naman mapapaisip nga tayo ngayon kung finally ba makikita na natin itong si Gaban. So exciting nga kung mangyari ito. Dahil unlike nga kay Rayleigh na matanda na itong si Gaban nga di hamak na mas bata sa kanya. Kaya naman kung siya nga talaga itong misteryosong karakter, possible nga na makakakita pa tayo ng isang malakas na Scupper Gaban. Anyway, ang sumunod na impormasyon naman sinasabing ipinakita daw itong sila Frankie at Ripley sa tapat ng isang malaking mural. Meron nga daw nakadrawing sa Tree of Adam na information patungkol sa Void Century. Sa kabilang banda naman may binigay daw na libro si Saul kay Robin at ito nga daw yung Harley Book kung saan nakasaad daw sa libro na to yung patungkol sa dalawang war na nangyari sa history ng mundo. Nakalagay nga rin daw yung information sa libro na to patungkol naman sa paparating na ikatlong war. Bali itong nakita ngang mural nila Frankie I assume na very similar ito sa nakita natin sa cover page ni Enel kung saan nakakita rin tayo ng malaking mural. Pero hindi nga gaya sa ni-reveal sa spoilers mukhang itong mural nga na nakita ni Enel patungkol sa mga ancient weapons. Sa part naman ng Harley Book na ibinigay ni Saul kay Robin ito nga yung nabanggit ni Harul kay
Luffy. Dito nga nakuha ni Harul yung information niya patungkol sa unang Sun God Nika. Sana nga bukod sa given na information makakuha pa tayo sa chapter na to ng panibagong clue sa kung ano ba talaga ang nangyari sa Void Century, pati na sa unang war na kinabibilangan ng unang Sun God. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler video natin para sa paparating na chapter 1138. Yung buong detalye nga para sa chapter na to syempre pag-usapan na lang natin sa mismong chapter review natin. Sana nga mapanood nyo yung susunod na video natin dahil panigurado sa impormasyon na nalaman natin ngayon siguradong exciting itong full chapter. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace! 今の海に頂点と呼べる奴はいるか？この海の王者は誰だ？海の皇帝たち四皇のうちの一人か？巧妙に海を生きる七部会か？最悪の世代のガキどもか？正義の軍隊海軍こそ海の覇者。民衆の意志革命軍にも油断ならねえ猛者どもがいる。歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す？誰が誰に加担する？誰が誰を裏切る？マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。お前たちは引きずり下ろされる。ワンピースは名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。実在する。今はどうだ。膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな。始まるんだよ。海賊の歴史上最大の覇権争いが。